kailangan daw ako daw kukuha ng sasakyan. Pwede naman sa iba. Kasi pwede ko naman ano yung susi. Para maialis Yung ba yung dito sa may Dalsol? Oo. Ganito sa... Malayo naman kuya. Yun po yung ating impounding area. Tapos magkano multa dyan? Yung sa multa po nila, nakalagay po dito. Ito po, ma'am. Kuya, hindi ko pwede magbayad na lang ako, tapos wag nang dali. Purong pagmamahal. Okay mga puro, may nabutan tayo dito. Isang sedan Honda City. Orasan po natin ito 5 minutes. Pag walang driver ng lumbas, subject for inbound. Ligaw kami ito sa Mindanao eh. Ron! Okay mga puro, orasan lang po, antabay lang po. At wala rin tayo mapagtanungan dito dahil hindi naman po ito residential. Nagwangwang na rin po tayo dito sa area. Ay mga puro, merong sumilip na residente. Tinanong natin kung taga doon, yung kilala nila yung may-ari. Tatanungin daw po. Number 1 na requirements. Tapos alright mga puro, Gas. iniikot na natin kung ano yung mga may damage ba sa sasakyan. I think mga 4 minutes na to. So re-ready na po yung tow bar para isampa na po itong sakyan. Ano pala to, parang condo, no? Ang galing, gated. Ang kailan dito, walang parking at Ayun, tinanong na natin mga puro. sana na-advise din nyo sir sa mga tenants na wag po dito. bawal o kahit na. Opo. Bali kasi mabuhay lanes po ito. Ayun, wala palang parkingan yung isang tenant nila. Baka ito na nga. Ganda pa naman ng sakyan. Sa amin daw yan, sir. Huwag mo naman sa labas ko. Sana po. Yung doon sa Santo, kailangan pa ba na may-ari ang sasakyan sa amin? Kasi nga, pinapakuha ko yung yung sasakyan ko. Kailangan daw ako daw kukuha ng sasakyan. Pwede naman sa iba. Kasi pwede ko naman ano yung susi. Para maialis Yung ba yung dito sa may Dalsol? Oo. Ganito sa bali napunta ko sila ron. Yung driver na dapat sana'y inutusan nyo ata na Oo, tikita na lang siya. Hindi. Paano sila na sana? Ay,
May mga na-aprenda po kasi doon sir, bali mangyayari, titikitan na lang po sana eh. May mga natuna rin po eh. Ngayon bali, para in fairness din po dun sa mga na-aprenda natin sir, ang gagawin, titikitan na lang sana. Ang problema sir, ayaw magpatikit nung sir, ano na po yan, nai-orga na po ata nila sa Tulpa. Pagka po ganun sir, May ano ba? May ano ba? Alright mga puro, yan na po. At isasampa na po ito. At nung nandito na yung may-ari, dito yata sila sa ano dito, parang condo. Parang condo ano ito eh. Ano ba tawag doon? Condo building? Condo apartment? Eh, may na para pa tayo, walang helmet mga puro. Kaya pang-ingatan, may ilaw sa ilalim yan eh. Ganito po ma'am, paliwanag sa inyo ko na lang i-relay po yung message ha. Ngayon, kaya po natin ito itinaw dito, illegally parked po dito sa kalsada para kayo na lang po magpaliwanag sa kanya. Ngayon ito ma'am, itong sasakyan na ito ay dadalhin sa Tumana. Saan kaya? Tumana Matikuna. Malayo naman kuya. Yun po yung ating impounding area. Tapos magkano multa dyan? Yung sa multa po nila, nakalagay po dito. Ito po ma'am. Kuya, hindi ko pwede magbayad na lang ako, tapos huwag nang dali sa Marikina. Hindi po ma'am. Yun po yung ating SOP or yung procedure na kailangan dalhin po yan doon po kayo mag-settle. Tapos makukuha ko sa yung date nila. Opo, pagka na-settle po ninyo yung mga payments po nyo or penalties, mai-release din po yan. 24/7 po. 24/7 ang ano nyo doon, di ba? 24/7 mo. Ang kanilang kusina. Kung ano ma'am, kasi pwede kayong isa sa inyo para representative nito para may settle na po yan. Nasaan na po yung susi nito ma'am? Balik kahit sa akin. Yung mga dokumento po ng sasakyan, Nandyan na sa akin. yun po, may lisensya po kayo? Yun po, pwede naman po kayong para mai-settle nyo na po or mai-process nyo na po yung pamilya. Para within this day ma'am, mai-release na po yan. Saglit lang ba yan? Depende po, ma'am. Kung marami po magtagpa-process, syempre medyo matagal po. Kung kayo lang asikaso nila, sa tingin ko po, mabilis lang naman po. Ma'am, saglit lang po. Okay nga mga puro, pinaka-the best. Cooperating naman yung may-ari at alam niya naman na nakamit yung violation. Maganda yan, sumama na lang sila sa Tumana Marikina. Tulad na na-explain ni Officer Francisco is
para ma-release din agad, basta yung dokumento ng mga sasakyan o CR, tapos lisensya. Dapat may lisensya yung magre-release. Dahil siyempre, dadrive yan pa uwi. So ayan, pag sumama si Madam, magdadrive niyan, towing personnel, at doon po siya sa passenger side kasama. Alright, again, saludo Officer Francisco. Good morning, bossing. Saludo, boss. Yan ang ating kalmadong OIC. Alright, sabi na po mga puro, samba na po ito. Let's go guys, purong pagmamahal. Alright mga puro, sama na lang si Madam. Dito po siya sasakay sa may tow truck. Dahil nakasampay, kaya hindi. Pero kung naka-series pwede. Pero nakasampa kasi, kaya dito siya sa truck. Delikado kasi. Ano pare, ituloy pa nila, sasakyan mo si Mami. Yan, sila. Ano ba to? Para aircon? Sige. Diyan na lang daw, para naka-aircon daw. Ano ba, pala na tayong ba? Pwede naman siya. Kapag na daw ng bakal? Cover na lang, sige. Para ano, sige. Alright mga puro, para naka-aircon si Madam. At mabait naman yung may-ari, operating. Ibababa na lang, i-tow bar para naka-series. Magdadrive yung towing personnel, tapos si Madam sa passenger seat. At least naka-aircon sila. Alright mga puro, dito banda sa taas. Ano street na ba ito? Ito meron po isang Avanza na nakataw na, may driver, nag-cooperate na, at kasama na lang siya, passenger seat. Alright mga puro, proceed na tayo sa ating next target location. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas. Trapiko dito sa Metro Manila, para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpisyan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years
years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinumang enforcer ang inyong lisensya kapag may tala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontes within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, Nice. katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscahin and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawian dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka na takbulan ng takbo, violation ka ulit, bayad ka ng multa at walang kakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Big shoutout lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na. Pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi pa rin. LSC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sa akong support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.